pa rin sila sa mga estudyante, especially po sa mga hirap. Mr. President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po silang collection sa estudyante. Ang meron, I'm sorry, I beg to disagree. The issue. I beg to disagree, ma'am. Ito po, lahat ng mga nagsumbong sa akin. Sir, These are the list of parents na nagsumbong sa akin, iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas, na kung saan sila po ay sa pilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit sa eskwelahan, na meron man pong budget sa MOE ang DepEd for those things. Pero pagdating naman sa eskwelahan, kukolektahan mo ng kung ano-ano. Then, yung iba pa nga sa kanila, yung mga sumbong sa akin, Sir, naglalakad na nga lang po ako, 2 kilometro, kasama pong aking tito. Wala po akong pampamasahe. Pudpud na nga po yung aking tsinera, sapatos. Pagdating doon sa school, ine-expect kami po ay magbigay ng para sa electric fan. Ito pa po, para sa kalaman ng marami. Kuminsan, pinapahiya pa po yung mga estudyante. Nagkakaroon po ng group chat. Nakalista doon sa group chat, sino-sino yung mga nagbigay at sino-sino pang hindi nakapagbigay. So yung mga hindi nakapagbigay, peer pressure, is either gagawa ng remedyo para makapagbigay, masama sa listahan, matanggap ng grupo, or hindi na lang papasok kasi napapaya sila, magda-drop out na lang. Sayang yung feeding program. So, what I'm trying to say here, Mr. President, napakasimple lang naman eh. Okay na may PTA. In fact, wala akong wala akong against sa PTA. Use it properly. Dapat yan, talagang nababantayan ng DepEd. Dapat yung PTA, gamitin lamang yan para pag-usapan po yung pong mga problema ng mga estudyante at mga guro para tingnan at i-monitor yung mga activities ng mga estudyante, yung kanilang academic performance. And this is the truth. Your Honor, siguro meron kang estudyante sa public school. May anak ka ba? Maybe wala. Or maybe may staff ka na nag-aaral sa public school. Because marami akong staff nag-aaral sa public school here in the Senate saka sa RTIA. At lahat sila nagsasabi na talagang pinipilit yung kanilang mga estudyante magbigay sa kontribusyon. Pag hindi ka nag-contribute, anong consequence? Hindi ka na maging paborito ng teacher. Ikaw ay pwedeng maiwan, ikaw ay mag-scrub ng sahig. Ikaw ang mag-erase ng mga nakasulat sa blackboard. Marami pa pagawa sa'yo. Pero kung ikaw nag-contribute, go home ka na, maganda pa ang grades mo. Yan po ang madalas na mangyari sa iba't ibang mga eskwelahan. At yan po documented. At yan po in-interview ko po lahat ng mga staff ko na may mga estudyante sa public school na nire-require po talaga sa PTA pa lamang, binaboto na agad kung ano yung mga pwedeng ma-contribute, ano pwedeng may ayos sa eskwelahan. Just imagine, Mr. President, Your Honor, every single year, kailangan mag-contribute ang mga estudyante para sa electric fund. Kung ipon-ipunin natin yung contribution sa electric fund every year, siguro baka marami ng warehouse ng electric fund dyan sa DepEd, kung saan ba dinadala yung electric fund. My question also, Mr. President, Your Honor, di ba meron pong MOE para dyan sa electric fan na yan? Ba't kinakailangan papagbayarin yung mga estudyante sa electric fan, sa jobos, sa pintura, sa bond paper, maging sa, ito pa po, sweldo sa security guard, sweldo sa janitor, pati ba naman sa kuryente. And I understand, Mr. President, Your Honor, Madam, meron po tinatawag na Special Educational Fund, ang LGU. In fact, ang LGU nagbibigay din ng pera sa DepEd, Mr. President. Saan nagpupunta yung SEF? Now, my question is, maaari siguro ang problema hindi nakakarating sa mga eskwelahan ang MOOE. Saan napupunta yung MOOE? Kailangan siguro i-audit natin yung MOOE. Yan po ba ay nakakarating ng tama? O baka naman nakakarating sa mga eskwelahan pero hanggang sa principal lang? Kaya may mga balita, si principal, magaganda mga bahay, magaganda mga sasakyan, pero sila teacher, kawawa. So si teacher gagawa ng remedyo, at yun na nga, maningin sa mga estudyante. Kaya nga po, sabi pa nga ng mga nakakausap ko po, doon sa mga listahan, I think, we interviewed more than 100. Sabi, kaya nga po kami pumunta sa public school dahil wala po kami pambayad sa private school.
Sila po ay mga tricycle driver, pedicab driver, labandera, kasambahay, factory worker, na mga underpaid, na maliliit lamang sweldo. Salamat nga, sinabi ni Secretary Yusek Poa, and I commend you for saying that, yung programa nyo yan, na merong feeding program para hindi na po tumaas pa yung cases ng dropout para ma-entice yung mga magulang na papuntahin sa eskwela ng kanilang estudyante dahil meron ng pagkain. Gutom kasi sila, kaya hindi sila pumapasok, pero kung bigyan mo ng pagkain, papasok na sila. However, pagdating naman sa school, yung libreng pagkain, parang siningil mo lang. Dahil pagbabayarin mo para sa kung ano ng contribution. Sir, ano po yung tanong nyo? I'm just making a statement, Mr. President, Your Honor. Kung ano po yung sentimento ng mga pumunta sa akin, mga magulang, libo na po. Sinasabi po sa akin. So what I'm saying is, we have to stop this wrong policy na kung saan nagbabiolate ng law ang kung ano-ano pong department order na pinapalabas po ng DepEd para lamang pipilitin na makakolekta sa mga estudyante. Sabi pa nga ni Minority Leader Coco Pimentel, pag kinolekta mo estudyante, wala naman pera yung mga estudyante, parang sino kinokolektahan mo talaga? In essence, yung mga magulang. So, for me, change that policy. Huwag na tayo mangolekta. Zero collection na talaga. Voluntary or otherwise. Tulad na nakalagay sa batas. Okay? Except for Red Cross, Girl Scout, Boy Scout, and Barrio High School. Let's stick to what the law says. Stop na natin yan. Huwag na tayo magpalabas ng mga department order para we try to circumvent the law para makakolekta. Tuloy, ang duda nito mga magulang, baka siguro gusto nilang magpalabas ng kung ano mga department order para makakolekta sapagkat gusto nilang yung MOE hindi na makarating sa mga eskwelahan. Now, may I add, Mr. President, Your Honor, kung sasabihin nyo lang sa akin ngayon na kayo po ay mag-i-issue ng department order telling all schools under DepEd, let's stick to 5546, period. And I will sit down. Otherwise, kapag hindi, magpipilit kayo, abutin tayo dito hanggang madaling araw. And I will not stop because I know I'm right.